すぎる。あいつは P か。我がファミリーに盾つく者たちはBakit hindi isiniwalat ni na Roger at Rayleigh ang kasaysayan ng mundo ng One Piece? Mayroong ilang impormasyon tungkol sa Void Century ng One Piece na hindi pa nabubunyag. Maging si Vegapunk na nagbubunyag ng maraming impormasyon sa kanyang video ay tila hindi isiniwalat ang lahat tungkol dito. Ngunit sa chapter 11-15, binibigyang diin ni Vegapunk ang katotohanan na may mga partido na nakakaalam ng lahat ng katotohanan tungkol sa Void Century. Sila ang mga miyembro ng grupo ni Gol D. Roger. Gayunpaman, itinatampok ni Vegapunk kung bakit nawala ang mga taong nakakaalam ng kasaysayang ito nang walang sinasabi at kung bakit wala silang ginawa. Bakit hindi isiwalat ni na Roger at Rayleigh ang kasaysayan ng mundo ng One Piece? Ito ang aking teorya. 1. Ang kasaysayan na natuklasan ni Roger at ng kanyang grupo ay hindi ganap na itim at puti. Sa chapter 507, sinabi ni Rayleigh kay Robin, kahit na ihatid niya ang lahat ng makasaysayang usapin, noong panahong iyon ay walang magagawa si Robin. Ang sagot na ibubunyag ni Robin ay malamang na iba kay Rayleigh. So kahit na nakita niya ang mundo sa kanyang panahon, batay sa mga salitang ito, nararamdaman ko na marahil ang tunay na kasaysayan ng mundong ito ay hindi ganap na itim at puti. Kaya hindi ito kasing simple ng 20 Kingdom Alliance na masama at ang Ancient Kingdom at si Joy Boy ay mabuti. Sa makatuwid, nais ni Rayleigh na ang mga naghahanap ng katotohanan tulad ni Robin ay matuklasan mismo ang katotohanan at gumawa ng kanilang sariling mga konklusyon. 2. Masyadong maaga para kumilos. Ang isa pang posibilidad kung bakit hindi isiniwalat ni na Roger at Rayleigh ang kasaysayan ng mundo ng One Piece ay marahil ay masyadong maaga para ibunyag ang tunay na kasaysayan ng mundo. Maging sina Roger at Rayleigh ay tila napakabilis sa Laugh Tale. Kung titingnan ang mga hula ng Sea Kings, tila aabutin ang pagkikita ni Poseidon at ang hari ng Distant Sea, malamang na si Joy Boy, para matrigger ang isang bagay na matagal nang hinihintay ng mga sea monsters. Hindi pa ipinanganak si Poseidon, hindi kilala ng grupo ni Roger ang Hito-Hito no Mi Model Nika habang maikli lang ang buhay ni Roger. Kaya't hindi imposibleng matuklasan man ni Roger ang tunay na kasaysayan ng mundo, ang kanyang pagsisikap ay mauuwi lamang sa kabiguan. Dahil ang mahalagang bahagi ng paglaban ay hindi pa naipanganak. 3. May mga miyembro ng grupo ni Roger na sinubukan talagang maghanda para tulungan si Joy Boy, ngunit hindi alam ni Vegapunk. Siguro ang grupo ni Roger ay nagbigay ng impresyon na wala silang ginawa matapos matuklasan ang kasaysayan ng mundo ng One Piece. Ngunit alam natin na ang isa sa kanilang mga dating miyembro ay tila sinusubukang gisingin ang isa sa mga ancient weapons. Ang ibig kong sabihin ay si Kozuki Oden. Nais buksan ni Oden ang mga borders ng Wano. Ang paggawa nito ay ibinunyag upang ilabas ang isa pang Pluton na nasa ilalim ng Wano. Hindi na protektado ang Wano at madaling maatake ng world government. Bago nakamit ang hangarin na ito, si Oden ay naisa katuparan. Ngayon, pagkatapos matalo sina Kaido at Orochi, hindi alam ng anak ni Oden at ng kanyang mga tagasunod kung bakit gustong buksan ni Oden ang mga borders ng Wano. Gayunpaman, ang sitwasyon ni Oden ay nagbibigay ng isang palatandaan. Marahil hindi lahat ng miyembro ng grupo ni Roger ay tahimik lamang tungkol sa impormasyon mula sa Laugh Tale. Lalo na ngayon, pagkatapos na maihayag kung gaano kadelikado at kahalaga ang tatlong ancient weapons, mukhang inabangan na rin ang pagbabalik ni Joy Boy at baka gusto niyang ihanda ang Pluton para kay Joy Boy. Siguro talaga sa grupo ni Roger ay merong isang figura na tulad ni Oden na sa ilang kadahilanan ay sinusubukang gisingin ang ancient weapons, ngunit hindi iyon alam ni Vegapunk. 4. Masyadong mabigat ang makasaysayang paksang ito para sa grupo ni Roger na karaniwan lamang na mga pirata. Napakalakas ng grupo ni Roger pero sa nakikita ko lahat sila ay binubuo ng mga pirata na ang focus ay ang paggalugad sa mundo. Tila walang modelo ng isang tunay na matalinong figura tulad ni Robin o isang edukado at matalinong figura tulad ni Law. Maaaring pakiramdam nila ay masyadong mabigat para sa kanila ang paksa ng kasaysayan ng mundo at ang kanilang focus sa Laugh Tale ay ang pakikipagsapalaran, hindi ang paglalahad ng kasaysayan. Kaya hinayaan na lang nila ang mga susunod na henerasyon na magpasya kung paano tutugon sa impormasyon sa Laugh Tale. So yun ang theory ko kung bakit hindi ibinunyag ni na Roger at Rayleigh ang kasaysayan ng mundo ng One Piece. Ano sa tingin mo?